Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Itong buwan na to ay alam natin, panahon na naman ng pangangampanya. Simula na sila at alam ko tatagal to hanggang Mayo kung di ako nagkakamali. Ito yung panahon na kung saan makalat yung mga alitan kasi ay mas gusto nung isa yung partida nilang manalo, wala naman, partida nilang manalo. At kung minsan pa nga lumalalim yung ganitong pangangampanya, may mga motibo yung ibang mga kandidato na gusto nila sila manalo, ang ginagawa, tinutumba yung kalaban. Ganun yung extreme nito. O kaya dinadaya ang eleksyon o yung botohan. Magulo at punong-puno ng, paano ko ba tatawagin ito? Kadiliman ang buhay kapag tayo namumuhay sa alitan. Hindi lang naman sa politika, maging sa pamilya, meron ding alitan, sa paaralan, meron din, mga kaklase nyo, mga estudyante, sa opisina, andun din yung mga inggitan at mga bagay na mga issue na hindi nila mabigyan ng tamang pananaw. Now, paano ba natin maipagmamalas yung tinatawag nating pagmamahal, pagpapatawad, at kasama na rin po yung kababaang loob sa ating pang-araw-araw na buhay at gawain upang makaiwas tayo at makita natin kung paano re-resolbahin yung mga alitan sa ating buhay. Alam niyo po, sa bawat araw, may mga pagkakataong nagkakaroon tayo ng tensyon, mga bagay kasi na hindi natin pinagkakaintindihan, and sometimes tumutuloy ito sa pagkakaroon ng stress, mga issue na hindi natutugunan, at mga bagay na kung minsan ay hindi mo maunawaan, hindi maiwasan, mga pagsubok, mga alalahanin. Kadalasan po, ito yung nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng mga pag-aaway, pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, naniniwala pa rin ako na ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng paalala kung ano ang tunay na kahulugan ng tinatawag nating pagkakaisa at pagmamahal sa puso't diwa. Alam natin na ang banal na kasulatan, nag-aalok po ito ng mga prinsipyo na makakatulong sa atin upang mapamahalaan natin ng tama at makakatulong din para mabawasan yung mga tensyon natin sa buhay, sa loob ng ating pamilya, kasama na rin sa kapatiran. Hindi mawawala kasi yung alitan minsan kahit na sinasabi natin na magkakapatid sa pananampalataya, there's still something na nangyayari na hindi natin may paliwanag bakit merong ganong sitwasyon. Subalit sa pagsunod natin sa mga turo, sa mga aral ng banal na kasulatan, maaari po nating magawa na ito'y malampasan, itong mga hamon, pagkakaroon ng pasensya, pagpapatawad, pag-unawa, at yung lugar gagawin nating isang lugar ng kapayapaan, lalo na sa ating tahanan. Sa mga talata po na ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, makikita natin dyan na ipinapaabot sa atin Apostol Pablo ang isang panawagan, hindi lamang sa mga taga-Pilipos, bagkos kasama rin tayo sa kasalukuyang panahon, yung tinatawag na Kristiyano o mananampalataya. Abot ng panawagang ito na ipinagkaloob ni Apostol Pablo. At ngayong araw, mga kapatid, sasagutin ng banal na kasulatan, kung ano ang maaari nating isabuhay sa mensaheng ito. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa sa Panginoon? Paano tayo makakapagpakumbaba at makakapaglingkod ng tama sa ating mga kapwa? At paano natin maitataas yung interes ng ibang tao, ng ating kapwa, higit sa ating mga sarili? So ang mga tanong na ito ay
dapat magtulak sa atin kung paano magagamit yung banal na kasulatan, yung mga aral ng banal na kasulatan sa ating pang-araw-araw na buhay para magbigay ng daan sa pagbuo ng isang tinatawag nating mapayapang, o dagdagan ko mapayapa, mahinahon na kapaligiran sa pamilya ng Diyos. Naway maging bukas ang ating mga puso sa Kanyang salita at magkaroon tayo ng lakas upang ating maisabuhay ang mga ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Basahin po natin ang ating talata ngayong umaga. Matatagpuan natin sa aklat ng Pilipos, Kabanata 2, mga talatang 1 hanggang talatang 4. Pilipos 2, Kabanatang 1 hanggang talatang 4. Ang pagpapakumbaba ni Kristo. Kaya't kung may anumang pampalakas ng loob na nagmumula kay Kristo, kung may anumang pampasiglang dulot ng pag-ibig, kung may anumang pagsasamahang mula sa Espiritu, kung may anumang pagmamalasakit at habag, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaisa kayo sa pag-iisip, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa diwa at layunin. Huwag ninyong gawin ang anumang dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Pahalaga ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami po ay magkaroon ng pagtitipon. Tulungan niyo kami ngayong umaga. O Santong Banal na Espiritu, ikaw ang maging tagapagturo o unawa mo sa amin ang laman ng mga talatang ito upang aming magamit, higit sa lahat tumimo sa aming puso yung tamang mga prinsipyo na dapat naming nilalakaran sa mundo na magulo, Panginoon, at sa mundong napakaraming hindi pinagkakaunawaan. Ikaw po ang madakila, mabigyan ng papuri sa aral na ito at maging sa paggamit namin ng mga salita mo sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito ang dalangin ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, yung pong talata na ating pag-uusapan ngayong umaga, sabi ko kanina, ito ay isang panawagan at hindi lamang sa mga taga-Pilipos. Kasama tayo sa kasalukuyang panahon. Dapat nahagip din natin itong panawagan nito ni Apostol Pablo. Nagtuturo po ito sa atin ng napakahalagang prinsipyo sa buhay na hindi na natin nakikita ngayon sa karamihan sa mga tao kasi karamihan sa mga tao ngayon ay puro sarili. Pang sarili lahat lagi ang interest. So yung prinsipyo ng pagkakaisa sa puso't diwa, tatalakayin natin at lalawakan natin yung pagsaliksik sa mga talata na ating tatalakayin ngayong umaga. Ayon po kay Apostol Pablo, yung pagkakaisa natin at ang pagtanggap ng kanyang biyaya, dapat ito yung ating maging first and foremost foundation ng ating buhay. Pundasyon ng ating buhay dapat yung ating pananampalatayang tanggap sa ating Panginoon. Sapagkat kung nararanasan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa, at pagkakaisa, dapat lang na maipakita natin to ng may parehong katangian sa ibang tao o sa ating kapwa. Kasi nainawaan naman natin, di ba? Naintindihan natin kung anong sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang dakilang pag-ibig. Bakit hindi natin gamitin yung dakilang pag-ibig sa ating mga kapwa? Now, sa madaling salita po, dapat nating iwasan ang pagiging makasarili. Yun ang dinidiinan ng talata. At pagpapakita, ito yung problema ng pagyayabang. Napakaraming mga tao ngayon ang sobrang dami ng hangin sa ulo at yung iba simple, mapagkunwari pero kayabangan pa rin ang ipinaiira nila sa kanilang mga buhay. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na humility o pakumbaba. Katulad ng sinabi sa talatang 3, sabi doon, sa halip, magpakumbaba kayo. Napakadinong stress nung talata na talagang dapat bilang mananampalataya, bilang naniniwala sa Diyos. Alam natin yung konsiderasyon, alam natin magbigay at umunawa sa mga sitwasyon.
dapat ay alam din natin yung pagpapakumbaba at ang pagpapakita ng kahinaan kung hindi ang pagkilala at kahalagahan ng ibang tao higit sa ating sarili. So, dapat lang, hindi tayo naghahanap ng sariling kapakinabangan, ng sariling interes. First and foremost, dapat ang ating pagkilos ay maitaas natin ang kapakanan ng ibang tao. Katulad po ng sinabi sa talatang 4. Sabi doon, pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba. Maliwanag yung pagkabanggit doon ni Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, our daily lives, madalas natutukso tayo. Naghahanap tayo ng mga paraan para yung interest natin ang masunod. Now, halimbawa, sa trabaho, sa paaralan, o kahit na sa ating pamilya, minsan inuuna natin yung bagay na papabor sa sarili natin kaysa sa ibang mga tao o sa pamilya. Pangangailangan sana ito ng pamilya, pero dahil may interest kang pansarili, hindi mo siya naibibigay at naikagawad. Subalit, yung panawagan na ito na huwag tayong maging makasarili, hindi maghanap ng sariling kapakinabangan, dapat binabali natin yon, at ang pinapahalagahan natin ay ang paglilingkod sa isa't isa. Naitanong nyo na ba kung sa inyong sarili, naitanong nyo na po ba, ano ba ang pinagmulan ng bakit nagkaroon ng away sa daigdig? Bakit nagkaroon ng alitan sa daigdig? Di ba kung tatanungin ko kayo, ayaw nyo sana ng gulo, no? First and foremost. Pero bakit merong away? Minsan magkaibigan, minsan magkagalit, magkapatid. Minsan tatay at nanay, laging nag-aaway. Ano ang dahilan? Bakit sila, o bakit umusbong ang alitan dito sa ating daigdig? Sa aklat po ng Santiago, Kabanata 4, mas maganda ba na kasulatan ng sasagot sa tanong na yan? Talatang 1 hanggang talatang 3. Makikita natin dito sa mga talata. Ano ba ang sanhi ng inyong mga alitan at pag-aaway? So nagsimula siya sa pagtatanong. Sumagot ang banal na kasulatan, hindi ba't ang mga ito'y dahil sa inyong mga layaw na naglalaban-laban sa loob ng inyong pagkatao? So sa loob pala nang gagaling kung bakit meron taong naiinis at meron taong nagagalit sa kapwa nila tao. Naghahangad kasi kayo, sabi sa talatang 2, naghahangad kasi kayo, subalit hindi naman napapasa inyo. A tendency, sa susunod na talata, sabi doon, kaya't pumapatay kayo. Hindi ninyo makuha ang mga bagay na hinahangad ninyo, kaya nagagalit kayo at naglalaban-laban kayo. Patuloy po, hindi nyo makukuha ang inyong hinahangad dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Sabi dito, kung humihingi man kayo, hindi pa rin nakakatanggap. Anong dahilan? Sapagkat hindi tama ang inyong layunin. O ano ba yung layunin? Sabi ng mga tao, humihingi sila upang gamitin sa sariling kapakapanan pa rin. O hindi sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan natin, pag humingi tayo sa Diyos, dapat binabalik natin ng papuri dahil ibinigay sa atin ng Diyos yun. Hindi para sa sarili nating interes o kagalakan ng puso at buhay natin. Pansinin niyo po yung mga mag-asawa na mga hindi nagkakasundo. Saan na pupunta pag hindi magkasundo yung mag-asawa? Di ba nagpapile ng annulment o divorce? Now, bakit kailangan mauwi pa sa demandahan para maging legal yung paghihiwalay? Parang hindi nga magandang senaryo yan sa isang komunidad o sa isang kalagayan bilang mga naniniwala sa Panginoon. Now listen, ayon po sa Panginoon, bakit nag-apila ng hiwalayan yung mga Israelita noon sa mga kanilang kabiyak? Anong dahilan? Sabi sa banal na kasulatan, dahil daw sa katigasan ng puso. Matthew chapter 19 verse 8. Sumagot siya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay pinayagan kayo ni Moses
nahiwalayan ang inyong asawang babae. Subalit nung pasimula pa dapat, hindi ganun. So kung tatanungin natin ng Diyos, hindi siya payag. Kaya lang, dahil matigas ang ulo nila, makulit sila, at pinagpipilitan nila na hindi sila magkasundan yung asawa ko, hindi maganda ang ugali. Sabi ng babae, sabi ng lalaki, pareha sila nagbabangayan. Nakakalungkot po, kasi sayang yung sumpaan sa harap ng altar. Ano bang sabi doon? Till death do us part. For poor, or for better, or for worse. I'm sorry, for poor ba naisip ko? For better or for worse. Diba? Talagang ganda ng bongga yung yung seremonyas, talagang todo solemn. Tapos mga ilang araw lang, ito na, batuhan na ng awali, kung ano-ano mga naririnig doon. Tahimik, biglang magkakagulo. Mamaya magpapail na ng divorce at annulment. Lalo sa panahon natin ngayon, no? Kung kayo updated sa showbiz, daming naghihiwalay ngayon. Parang usong-uso yata ngayon ng hiwala na hindi maintindihan. Now, bago natin sabihin, ito yung premise dito, bago natin sabihin na yung asawa ko ay matigas ang ulo, tinignan mo na ba yung sarili mo? Bakit pinipinpoint mo yung asawa mo na matigas ang ulo, kaya mo siya hiniwalayan? Nabasa mo na ba yung chapter 7 verse 5 ng Matthew? Sabi po doon, mapagkunwari, okay? Tanggalin mo muna ang troso sa sarili mong mata nang sa gayoy makakakita ka ng malinaw upang maalis mo rin ang puwing sa iyong mata. Sana naintindihan yung ibig sabihin doon. Maraming mga tao, turo sila ng turo, mali ka, hindi mo tinitignan yung sarili mo. Baka ikaw ang mali. Sinisisi mo yung isa, pero hindi mo tinitignan yung sarili mo. Mga kapatid, ang mamumuhay para lang sa sarili, tunay na ugat yan ng kasalanan kung pang sarili lang yung structure ng pamumuhay. Now, ano po ang ibig sabihin? Pag sarili lang ang inuunawa, ito yung konsepto na hindi siya marunong magbigay. Pumunta kayo sa grocery, minsan gusto niyong mauna sa pila. Ayaw niyo ng pangalawa, ayaw niyo ng pangatlo. Gusto nila, lagi sila yung una. Yung mga away sa krasada, bakit nagkakaroon ng road rage na tinatawag? Hindi kasi nagbibigayan. Dahil lang iniintindi nila yung sarili nila. Ang lagi nilang bukang bibig, nauna ako rito Simingit ka Pwede naman siguro magbigay. So, ganyan ang sistema, etc., etc., hindi nagbibigayan sa ating kalagayang sitwasyon dito sa daigdig. Now, kung nais natin na maging maayos yung ating relasyon, talking of lahat ng relasyon, parents, children, father, mother, husband and wife, sa opisina, kung nais natin maging maayos ang ating relasyon sa ating buhay, ano po ang pwede nating gawin sa bagay na yan? Iharap muna natin yung ating sarili sa Panginoon. Or hanapin mo yung sarili mo. Kilala mo ba ang Diyos? Sinasampalatayanan mo ba siya? Tignan natin ang Matthew chapter 16 verse 24 to 25. Kung ang sino man, Matthew 16:24 and 25. Kung ang sino man ang nagnanais sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Kasi sa pang sariling kilos yun. Ngunit ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay kanyang matatagpuan nito. Nakita niyo yung talata? Uunahin talaga ang Diyos. Priority mo si God. Siya ang nasusunod. Siya yung kikilos at hindi yung iyong sariling adhikain. Sa anumang kasing alitan, mga kapatid, kailangan natin talagang suruin muna ang ating sarili sa lahat ng direksyon. Kung gusto niyo ng tahimik na tahanan, titignan mo muna yung sarili mo. At huwag mong ipapangalandakan na ikaw yung tama. Okay? Maayos yan. Paano po? Number 1, yan sa inyong program. Kailangan kong tignan ang sarili kong
relasyon sa ating Panginoon. Meron akong tanong dito, nauudyukan ba ako ng kanyang dakilang pag-ibig? Yun yung binanggit kanina sa talatang 1, no? So, sa talata natin, niligyan ko ng guhit yung ating Bible verse dyan para meron kayong guide. Merong 4 na apila o aspeto na pinakita sa talatang ito si Apostol Pablo tungkol dun sa dakilang pag-ibig na dapat yun ang direksyon natin sa buhay, hindi yung ating sariling interes. Dapat nakikita natin merong dakilang pag-ibig na tinuturo ang Panginoong Diyos. Ito ay nagsisilbing number 1, pampalakas ng loob na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Okay? Sabi dun sa talata, kaya kung may anumang pampalakas ng loob na nagmumula kay Kristo. Sa konteksto po ng talata, ito ay pinapaboran yung paggamit ng salitang pangpalakas ng loob bilang encouragement o panghihikayat. Alam niyo po, ang mga relasyon na walang pagkakasundo, madalas pinagmumulan talaga ng panghihina ng loob. Pagka hindi magkaintindihan, nanghihina yung loob ng both parties. Wawala sila sa hulog. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. At kung minsan, naisip natin parang sasabihin mo, sinubukan ko lang lahat. Pero wala pa rin epekto. Hindi gumana yung aking magic potion o yung virtue na ginamit ko para magkabalikan kami. Problema ito noon, maski na sa kasalukuyang panahon, problema pa rin ito. At nakikita natin anong ginagawang solusyon ng tao para doon sa problemang hindi magkasundo. Yun na nga, binanggit kanina, worldly solution, divorce, at saka annulment. Sa gayong mga pagkakataon, nakikita natin na yung mga taga-Pilipos ay iba sila, no? Matindi yung kanilang pagtitiwala. Kaya ito ay inaral natin para maging ganito rin sana ang ating pananaw sa buhay. Ang tingin ng Pilipos doon sa konsepto, lahat ng kanilang pangangailangan, sa pagtitiwala nila, sapat, matutugunan lahat ng problema dahil ang pangako ng Diyos ay kanilang nakita. Bakit sapat ang lahat? Kasi may pangako ang Panginoon. Now, ang ibig kong sabihin, sa totoong buhay, hindi talaga tayo iiwanan ng Diyos o hindi tayo pababayaan. Kahit anong problema yun, kahit sabihin mo, sukdulang problema ng buhay mo, ang Diyos ay hindi ka iiwanan, nandiyan pa rin siya sa iyo. Dapat doon ka tumitingin, doon ka gumagalaw, doon ang iyong pagtuon, upang hindi mo makita na yung sarili mo ay nangangailangan. Kundi ikaw, nangangailangan ka ng Panginoong Diyos na siyang gagabay sa iyo para maintindihan mo yung kaalitan mo. At kahit nasa tingin natin, parang hindi tumutugon yung mga pagtatangka para sa pakikipagkasundo, maari pa rin tayong umasa sa Panginoon para sa lakas na kailangan natin upang mamuhay na katulad nino ng ating Panginoon. At hindi lang sa bawat araw, kundi sa lahat ng sitwasyon. So, itong panghihikayat na to ay ibinigay upang mag-ugyok sa atin mismo sa buhay natin na whenever we face problem, dapat napupuri natin ang Diyos. Dahil nakikita natin, ikaw Lord ang solusyon dito, hindi sarili ko eh. Kung meron akong hindi kasundo, meron akong hindi nakasundo, nagkaroon kami ng problema, Panginoon, tulungan mo ako. Huwag kang gagawa ng sarili mong paraan. Hindi talaga magwawagi kapag sariling paraan ang ginawa mo. Sabi ko kanina, lahat na ng paraan, inisip niya para magkabalikan, pero walang effect. Pangalawa, merong pampasiglang dulot itong dakilang pag-ibig na mumula rin ito sa Panginoon. Yung tinatawag na pampasiglang dulot, ginagamit po ito upang magkaroon ng aliw yung isang taong nalulungkot. Doon siya ginagamit. Kapag ang isang relasyon ay nabasag, nagkaroon ng lamat, nasaktan, madalas nakakadama ng kalungkutan. At alam natin, listen to this, ang kalungkutan ay isang pakiramdam ng pagkatalo. Kaya yung taong nagkaroon ng break sa relasyon, hindi mo makakausap ng natural, wala sa sarili,
kung ano-ano iniisip. Ang daming mga taong nagpakamatay dahil nahati ang relasyon o kaya nagkaroon ng problema sa kumpanya, dinaya siya ng boss niya, tapos kaibigan niyang matalik, tinraidor siya, mga ganyang sitwasyon. Kahit na po sa tingin natin ay hindi tumutugon yung iyong pagtatangka sa pakikipagkasundo, kailangan natin itong gamitin itong binibigay ng Diyos na pampasiglang dulot ng pag-ibig. Ibig sabihin, kailangan nating sumandal sa Panginoon at alam natin, pag tayo nakasandal sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kaaliwan. No doubt about it. Talaga magbibigay ang Panginoon ng iyong kailangan. Dahil maging tayo man, kahit na nung tayo'y hindi pa Kristiyano, iwalay tayo sa Diyos, hindi karapat dapat sa Kanya, nakita natin yung salita, minahal ng Diyos ang daigdigan. Pinagkaloob niya yung Kanyang bugtong na anak upang sino man na hindi mapahamak. Kaya po, dapat ganun lang lagi ang ating maaring maipabot sa pagmamahal ng iba. Kahit na meron siyang hindi magandang ginawa sa'yo, hindi mo babaguhin yung dakilang pag-ibig. Mahalin mo pa rin yung kapwa mo, asawa mo, anak mo, na merong ginawang hindi maganda sa'yo. Meron kasing behind the scene kung bakit ginawa niya yun eh. Merong nagtulak, nagudyok dun sa taong yon kung bakit siya naging ganon. Eh, minsan ang tingin mo, siya yung gumawa ng mali. Kaya, nagkakalamat yung relasyon. Kapag ang isang tao ay nagkasala laban sa Diyos, tignan natin to. Inihiwalayan ba ng Diyos yung tao nagkasala? Meron bang insidente sa Biblia na kamalikan, dumi ng gawa mo, iwanan na kita. Hindi ganun ang Panginoong Diyos. Hindi niya ito hinihiwalayan. Sa halip, pinapataas niya ang tindi ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paghahabol sa taong ito. Hinahabol pa yan ng Diyos. Gaya ng nakita natin na naghahanap siya ng mga nawawalang tupa yung isang mabuting pastol. Gayunpaman, dapat lang na ang ating pag-ibig ay hindi nakasalalay sa tugon ng ibang tao. Kung hindi, ito dapat nakasalalay dun sa dulot ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Kailangan nating pahintulutan ng kanyang pag-ibig na dumaloy sa atin patungo sa taong nakasakit. Gagamitin mo yung sarili mo. Magagamit ng Diyos yung sarili mo para maunawaan mo yung tao. Kasi nasa iyo yung dakilang pag-ibig na merong pampalakas ng loob at saka merong pampasiglang dulot. Pangatlo, sabi doon, kailangan din ng pagsasamahan na nagmumula sa Espiritu. Importante rin po ito. Para matiyak mo na yung kilos mo ay hindi sa iyo, kailangan puspos ka ng banal na Espiritu. Kapag hindi ka puspos ng banal na Espiritu, obviously, puspos ka ng kasalanan. Kaya galit ka, yan ang magiging resulta niyan. Galit ka, sama loob mo, asar ka. Lahat gagawin mo sa Kanya. Pero kapag ikaw ay filled ng banal na Espiritu, kailanman ka magkakaroon ng galit sa kapwa mo o sa mahal mo sa buhay. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat mananampalataya at dinala niya tayo sa pakisama sa Diyos sa lahat ng umibig sa Panginoong Diyos. Kaya nung tayo naniwala nun sa Panginoon, naalala nyo, no? Automatic, nagkaroon tayo ng baptism ng Holy Spirit. Na ang ibig sabihin, we're being identified doon sa body ni Christ. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, alipin o Malaya. At tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Mga kapatid, ang pakikisamang ito ng Espiritu ay palaging may dalawang patutunguhan sa Diyos at sa mananampalataya. Sa katunayan po, may binanggit si Apostol Juan sa kanyang aklat sa unang Juan, talatang 4 ng unang Juan, o kabanata 4 ng aklat ni Juan at talatang 20. Ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Tandaan nyo yan. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita.
Maliwanag yung talata. Magiging sinungaling ka kapag sinabi mong iniibig mo yung tao na nakikita tapos hindi mo naman iniibig ng Diyos na hindi nakikita. Mas magiging tama yung prinsipyo mo kung naniniwala ka sa Diyos na hindi nakikita, na umibig talaga ng buo sa atin kahit na tayo makasalanan, para yung pagtanggap mo doon sa taong may ginawa sa iyo, magiging hintay din ang prinsipyo. Hindi ka magkakaroon ng galit doon sa tao. Pang-apat, o bago ko sabihin yung pang-apat, importante po, nasa anumang hindi pinagkakaunawaan, ito mahalaga to, dapat umaasa tayo sa pananahan ng Banal na Espiritu. Kasi kung puspos ka ng Banal na Espiritu at yung isang kausap mo ay hindi, maayos yung problema. Pero kung parehas kayong hindi puspos ng Banal na Espiritu, sinong may kontrol ng buhay ng dalawang taong magkagalit na hindi puspos ng Banal na Espiritu? Obviously, kasalanan, yung sin nature. E anong resulta nun? Ayun na nga, patayan, awayan, bangayan, batuhan, lahat na ng hindi maganda, sigawan. Sabi ng iba, uy, huwag kayo mag-aaway ng malakas, naririnig kayo ng kapitbahay. Hindi kaya sila naririnig ng Diyos? Mga Kristiyano nag-aaway, naririnig ng Diyos. Mas nakakaya, di ba, kaysa kapitbahay ang... Kasi may nagturo sa amin dati, dahil pag nag-aaway din mag-asawa, magsigawan kayo sa grocery para matapos kagad. O sa labas, lumabas ko, hindi mo magsigaw. Parang skandalo yata yung gagawin pagka doon pa. Lalabas, mag-out. Worldly system din yun. Importante, yung binanggit doon sa unang bahagi, pagpapakumbaba, pag-iisip na ang pagiging puspos ng Banal na Espiritu ay malaking bahagi. Anyway, meron pa, pag-apat, pagmamalasakit at habag. Again, nagmumula sa Panginoon. Lahat ito nanggaling sa Panginoon, itong solusyon na ito. Yung habag at saka malasakit, pareho itong salita na nakatuon sa isang emotional na elemento ng pag-ibig ng Diyos. Matthew chapter 9, verse 36. Nang kanyang makita ang napakaraming tao, ito yung pinag-aralan natin sa gospel, no? Nahabag ang Panginoon sa kanila sapagkat sila'y nababalisa at nakakaawa na gaya ng mga tupang walang pastol. Pagka ikaw ay gagamit ng application ng pagmamalasakit at habag, of course, magiging totoo yung tingin mo doon sa tao, yung awa mo. Salamat sa Diyos, hindi tayo tinanggihan at ang kanyang pagtanggap sa atin ay buo. Hindi niya sinabing, ikaw makasalanan, sa kanghangal, lumayo ka sa akin. Hindi rin niya sinabi na magdusa ka dahil napakasama mo. Salamat sa Panginoon, nahabag siya sa atin. At ngayon, dahil natanggap natin yung kanyang habag at malasakit, kailangan naman nating maipakita sa iba, sa taong mga makasalanan, katulad natin, mga taong kahit na hindi karapat-dapat, kailangan natin gamitan ng awa at malasakit, habag. Kasama yon. Pattern kasi yung bagay na yan, application na yan sa Diyos. Kapag hindi mo ginawa yan, ibig sabihin, hindi mo nakikita ang solusyon sa buhay problema. Dapat natin tignan ang bawat alitan at problema sa relasyon ay mga pagkakataon upang mas higit pa nating matuto ng tungkol sa ating Panginoong Diyos. Hindi yung pag-aaralan mo yung problema ng sarili mong direksyon. Lalong hindi mo masasagot yung problema nang hindi nyo pinagkakaunawaan ninyong kasama sa relasyon. Kung minsan, may mga tao na tayo po ay sinaktan, may ginawa sa ating hindi magandang pagtrato, maaring yung boss mo sa trabaho, hindi binigay yung iyong sahod ng tama, o yung kapitbahay mo, nagawan ka ng parking, imbis na magpapark ka sa tamang lugar, pumuwesto siya doon, away na. Mga bagay na talagang mahirap unawain at hindi natin maintindihan. Now, balikan natin pala yung sa Panginoon. Meron bang nag-traitor sa Panginoong Jesus? Meron, ano? Sa'yo, meron bang nakaranas ka na ba na ikaw ay tinraitor din?
Okay? Titignan natin yung ginawa ng Panginoon. Ngayon, may sitwasyon ang Panginoong Yesus, iniwanan nung mga kasama niya. Parang, anong tawag doon? Binitray siya. Iniwanan siya. Lilitisin niya, iniwanan siya. Nangyari na ba sa inyo yan, na kayo grupong magkakaibigan, pinagkaisahan ka, iniwanan ka, at ikaw ang pinagsak nila? Meron siguro, no? Lalo na sa oras ng pangangailangan mo, iniwanan ka ng mga inaasahan mo. Ba kayo, mga kabarkada kayo, pagtapos o kamag-anak kayo, ako pa iniwanan nyo. Pinitawan ka. Tignan natin, nung ginawa ng Panginoon, nagalit ba siya dun sa mga nag-betray sa Kanya, umiwan sa Kanya, nagalit sa Kanya? Hindi, di ba? Wala tayong nakitang galit. Tandaan natin, sa anumang alitan sa relasyon, kailangan natin tignan yung relasyon natin sa Panginoon. At lagi tayong magtatanong, Lord, naudyokan ba ako ng dakilang pag-ibig sa sitwasyon na siya o hindi? Kasi kung hindi ako naudyokan, obviously, ang outcome nun, ang resulta nun is away. Opposite. Pagka sa Diyos, pag-ibig, pagmamahal, binigyan ka kasi ng kapalakasang loob, binigyan ka ng banal na spirito para ikaw ay mapuspos at kumilos ng tama. And then, pag lumabas ka dyan at hindi mo ginalawan yan, talagang hindi matatanggal yung problema ng alitan. Now, number 2, dapat kong tignan ang aking saloobin. Meron naman tanong ito, naghahanap ba ako ng pagkakaisa o sariling pamamaraan ko lang? Sa verse 2, ang sabi, lubusin nyo ang aking kagalakan, magkaisa kayo sa pag-iisip, magbuklod kayo ng isang pag-ibig at magkaisa kayo sa diwa at layunin. Dito po, gumamit ng salitang pag-iisip. Alam natin, ito ay isang pandiwa at meron itong direktong ugnayan sa pagitan ng saloobin at kagalakan ng isang tao, joy ng isang tao. Now, ano po ibig sabihin? Ang kagalakan, ni Apostol Pablo, sa kanya ang kagalakan talagang buo, solid. Hindi mo siya makikita ng kalungkutan kahit na siya ay dumanas ng dusa o hirap. Di ba nakakulong siya ngayon, no? Pero buo pa rin yung kanyang kagalakan. Lagi niyang bukang bibigyan. Nakita natin sa mga unang pag-aaral natin ng talata ng Pilipos. Alam niyo po, kahit na alam niya na hindi na siya makakalabas sa bilangguan, para sa kanya, patuloy ang kagalakan, basta't marinig niya lang yung mga taga-Pilipos ay nagkakaisa sa pag-iisip, sa pag-ibig, ibig sabihin merong harmony. Okay na sa kanya yon. Hindi niya nahangad na kailangan makapunta ako doon para maging masaya ako. No. Marinig niya lang na yung mga kapatid niya, maayos ang kalagayan. It's a joy na nagbigay siya ng serving attitude sa mga taga-Philippians. Now, ikalawa, pero meron ding kinalaman nito, bukod sa pagitan ng saloobin at saka kagalakan. Yung saloobin at saka maayos na relasyon, incline din ito. Kasi kung minsan, nagkakamali tayo ng pag-iisip sa mga taong merong maayos na relasyon. Ang sinasabi natin, kapag nakikita natin yung mag-asawa ay maayos ang relasyon, sasabihin natin, wow, ang swerte mo naman. Nakakita ka ng compatible na kapareha. Compatible, halimbawa, ang isa kumakain ng okra, isa hindi kumakain ng okra, pero nagkakaunawaan sila. Mga ganun ba, ibig sabihin compatible? O kaya naman, pati pamilya, may harmony rin at mukhang magkakasundo. Nakakatuwa naman kung ganun. Nagkakasundo yung pamilya. Subalit, sa kabilang banda, mayroon namang mga relasyong mag-asawa, maraming hindi pinagkakaunawaan. Anong nasa kanilang isip? Wala, yun na naman. Kailangan ko maghanap ng compatible sa buhay ko, kapareha ko para maging tama yung relasyon. Mali, ano? Parang nag-escape ka dun sa isang sitwasyon na hindi mo inayos. Mali yung ginamit mong solusyon, hihiwalayan mo. Dahil hindi kami compatible. Hanap na lang ako na iba, hanap ako ng kasundo ko. Kumbaga, naghahanap ka ng isang perfect church. Pag pumunta ka doon, hindi na magiging perfecto yun.
Ganun yung senaryo na ibig kong sabihin. No? Ngunit ang maayos na relasyon, mga kapatid, hindi siya isang bagay na natural o swerte dahil nagkaroon kayo ng pagkakatugma o compatibility. Ang mga ito ay nakasalalay sa pagbuo ng tinatawag nating mental attitude or kaisipang kumikilos sa paghahanap natin ng pagkakaisa. Yung talata, meron siyang 3 apela, meron siyang 3 tinatawag natin na aspeto sa saloobin ito para mas maunawaan natin kung paano yung pagkakaisa sa aking sariling pamamaraan o paghahanap ng pamamaraan ng Diyos. Sabi dito, magkaisa kayo, number 1, magkaisa kayo sa pag-iisip. Literal ito, kailangan meron tayong unity sa ating pag-iisip. Mayroon tayong parehas na iniisip. Balit, alam ko, hindi itong ibig sabihin ng Apostol Pablo na dapat lahat ng bagay magkita kayong eksaktong pareho. Hindi ganun po yun. Hindi rin po niya ibig sabihin na dapat nating isang tabi yung mahalagang katotohanan para sa pagkakaisa. Sa halip, ang ibig sabihin dito ng Apostol Pablo ay dapat ng ating bigyan ng tuon o isipin ay yung Kristiyanong pag-ibig o dakilang pag-ibig na binabanggit ko kayo na. At hanapin natin yung pinakamataas na kabutihan ng isa't isa. At kailangan din nating lumago sa pananampalataya upang maranasan natin kung ano yung nasa atin ng taglay. Ano ba yung taglay natin na dapat na ginagamit natin? Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, sabi po doon, unang Korinto, kabanata 2, talatang 16. Tandaan niyo itong talatang ito. Sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon upang magpayo sa Kanya? Ano yung ipapayo? Subalit taglay namin ang pag-iisip ni Kristo. Dapat pala magkaisa kayo sa inyong isip. Dapat ang laman yan, mind of Christ. Magiging compatible talaga kayo. Makakapagbigay pa kayo ng kalugan sa Panginoon. Dahil kung ang kapartner mo, ganun ang mindset, at ikaw ganun din ang mindset, ang objective niyo parehas, hindi kayo magkakaroon ng alitan. Tandaan, habang lumalago tayong mga mananampalataya sa pag-unawa ng kasulatan, o banal na kasulatan, ang ibinabahagi natin ay isang karaniwang paraan para maiharap natin yung sarili natin sa mga problema. Kasi kung maharap ka sa problema, dahil nasa iyo ang mind of Christ, ang ginagamit mong solusyon, banal na kasulatan. Ganun din yung isa. Kakaroon kayo ng compatibility spiritually. Dahil parehas kayo ng iniisip. Sa mundong ito, lahat ng uri ng mga diskarte ay minsan inaalok na ng mga tao pero hindi pa rin malutas yung kanilang alitan. At gumagawa sila ng paraan para harapin yung kanilang mga pagkakaiba. Ngunit dahil sila ay pansarili ang interest, of course, hindi siya nasusolusyonan. Ang itinuturo lang sa iyo ng daigdig dahil hindi mindset ni Christ ang iyong ginagamit, tanggihan. Iwalayan. Kasi habang hinahangad mo na yung sarili mo ang mapuri. Subalit sa paraan ng Diyos, pag natutunan natin yung tanggihan ng ating sarili, lalawak yung ating pagkilos na ang bibigyan natin ng tuon ay purihin ang Panginoon. Kumbaga, ang interes mo ay maayos yung relasyon, papuri yun sa Diyos. Inaayos mo, ginagamit mo yung salita ng Diyos. Meron tayong subject na tinatawag na self-confrontation. Nandoon yung mga bagay na ito. Tandaan, kung kayong mag-asawa, magkapatid, ay may parehong pag-iisip, mayroon din kayong isang batayan para malutas ang inyong bangayan o alitan. Ano yun? Bible. Yun ang inyong magiging basis. Sabi ko kanina, nakakahiya kung minsan naririnig ng Diyos ang inyong pinag-aabayan. Kadalasan naman, maliit na bagay lang. Maliit na bagay lang lumaki. Ano yung maliit na bagay na yun? Naubusan ng ulam. Nag-aaway ba dahil naubusan ng ulam? Ba't mo kayo naubusan yan? Galit na galit. Nadumihan yung mga estudyante. Nadumihan yung uniform. Gagamitin pa naman. Bakit may dumi ito? Ganito. Reklamo na sila. Hindi na ihanda ng tama.
Mga maliliit na bagay yun na dapat ay hindi lumalaki, pero minsan nauuwi nga sa gulo. Nawala yung pambili ng Shopee, hindi makita, gagalit. Next, magbuklod kayo sa isang pag-ibig. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon ay naihayag sa kanyang pagkakatawang tao at kanyang kamatayan, gaya ng inilarawan ni Apostol Pablo sa kanyang talata sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 5 hanggang talatang 8. Yung konsepto dito, Panginoon, mga kapatid, ng pagbubuklod ng isang pag-ibig, nanggaling ito sa idea na pinagsama yung pagiging tao ng Panginoon kasama yung kanyang kamatayan. Basahin po natin. Philippians chapter 2, verses 5 hanggang 8. Taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Pakumbaba siya. Sa halip ay itinuring niyang siya'y isang walang halaga ang sarili. Kinuha ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao. At nang natagpuan ang kanyang kaanyuang tao, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Napakagandang prinsipyo, napakagandang layunin kung ito yung ating gagamitin sa ating buhay. Pagpapakumbaba. Ang ating tinitignan ay kung paano malulugod ang Diyos para hindi maroon lumawak yung gulo. Kasi yung mga taong naghahangad na lumawak yung gulo, of course, hindi nagbibigay ng papurihan sa Diyos. Ito po ay isang uri ng pag-ibig na nagbibigay ng karapatan para sa mga kapakanan ng iba. Kaya nararapat lamang na dapat nga ang ating puso at yung ating isip at yung ating pag-ibig na rin ay maging pantay sa bawat relasyon. Mind of Christ ang ating ginagamit. Pag-ibig na nagkakaisa sa Espiritu, sa puso at sa kaluluwa. Dahil ang tunay po na pagkakaisa, mga kapatid, ay hindi tinatawag hindi ito isang organisasyon. At ang katotohanan, ito ay isang bagay ng ating puso. Isang bagay na hindi rin swerte, kundi ito'y sadya pagtakda ng ating isip na maging tunay na mga nakakilala sa ating Panginoon. Pagka ganun ang ating konsepto, kahit na merong taong hindi mo gusto at hindi ka sang-ayon sa lahat ng kanyang bagay, mamahalin mo pa rin yung taong yun. Dahil mismo ang Panginoon, sinabi ko kanina, maraming gumawa ng hindi maganda sa Kanya, pero the way He treat lahat ng tao is the same, love, pag-ibig. At yung pangatlo, magkaisa kayo sa diwa at layunin. Sabi dun sa talatang 2. Dito po, dapat mayroon tayong isang literal na pag-iisip at isang paraan. Ano yun? Pananampalataya sa Ebanghelyo. Philippians 1:27, balikan natin. Mamuhay lamang tayo sa paraang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, dumating man ako at kayo makita o wala man sa harapan nyo at mabalitaan ko ang inyong kalagayan, malaman kung kayo matatag, naninindigan sa isang espiritu at may isang layunin na sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Lubos na yung kaligayahan, kagalakan ni Apostol Pablo. Ito yung tinatawag nating mga saksi ng mga panahon na yon. Nakita nila ang Panginoon at itong mga saksing ito nagpatuloy na sumandal sa ating Panginoong Diyos dahil sila'y namuhay sa Ebanghelyo. Na dapat ganun din tayo, mga kapatid. Namumuhay tayo ayon sa Ebanghelyo sa bawat pakikipagsalamuhan natin sa mga tao. Kaya nagiging maayos dahil Ebanghelyo ang pinakikita natin sa kanila kahit na sila ay mga taong kritiko sa iyo at hindi nila nauunawaan yung pinabahagi sa kanila. Subalit, dapat umiral, makita sa atin na ang Diyos ay dakilang pag-ibig at may pagmamahal. Diba ganun tayo pagka nagbabahagi ng salita ng Diyos? Yun ang unang biting natin. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Sinasabi na sa kanino, kailangan mo ring suko yung mga kasalanan. Maayos mo siyang pinapabahagi sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos.
Now, kaya't sa anumang alitan, palagi nating tatanungin yung ating sarili. Ito na, paalala, no? Ano ba ang iyong focus? Kaligayahan ba? Para lumugod ang iyong sarili, malugurod mo yung sarili mo? O pagtutuon sa dakilang bahagi sa buhay ng Panginoon? Sa katotohanan po, kung ang magkabilang panig ay may intention na dakilain ng Panginoon sa awang lalaki at asawang babae, sa pamamagitan ng paggalang nila sa salita ng katotohanan at sa pamamagitan ng kanilang pamuhay para makita nila yung pinakamataas na antas ng kabutihan sa isa't isa, well, meron tayong matibay na masasabi kong batayan para talaga malutas ang alitan. Tandaan po natin mga kapatid, sa anumang alitan o tunggalian na tinatawag, kailangan muna nating tignan ang ating relasyon sa Diyos. Pabalik-balik ako doon, dapat ganoon ang ginagawa natin. Ako ba'y naudyo ka ng kanyang pag-ibig? Pagkatapos, titignan mo rin yung iyong saloobin. Nakatuon ka ba sa pag-ibig ng Diyos o sa sarili mong paraan? Sa atin po kasing mundo, kung di nyo napapansin, bakit tumatagal ang alitan? Bakit hindi kagad na-resolbahan? Unang-una, may mga hindi pinagkakaunawaan na bagay. May dalawang partibo na hindi magkaintindihan, may maling interpretasyon, sinabing isa, ginawa ng isa, at kaya nagiging mas mahirap luptasin ito, at ng tendency, nagkakaroon ng emotional na reaction. Medyo nagiging mas mahirap, Maraming nagpapakita ng matinding emosyon. Pag sinabi kong emosyon, nandiyan na yung galit, nandiyan na yung lungkot, nandiyan na yung pagkabigo. At kapag ang isang tao ay emotional, hindi niya maipahayag ng maayos ang kanyang sarili. Kaya lalong tumatagal yung sitwasyon. Pwede na idagdag siguro may pride. Problema rin yung pride. May mga taong minsan, kung di kayang magpakumbaba at aminin yung kanilang pagkakamali, kadalasan, saan nauwi? Nagsusimikap na ipagtanggol niya yung kanyang sarili dahil meron siyang pride. So, hindi talaga natutugunan yung ugat ng problema dahil isang anggulo lang yung pinapakita niya. Isa pang dahilan, siguro, yung kawalan ng komunikasyon, another thing, Sitwasyon na hindi maayos, walang pag-uusap, at patuloy na hindi nagkakasundo. So, what will happen? Mas lalong umiigting yung alitan. At alam natin na itong komunikasyon na pinag-uusapan natin ay mahalaga para malutas ang lamang hidbaan at kailangang pag-usapan ng buo, harap-harapan o face to face. Ganun ba yun? Dadalhin nyo sa face to face yung inyong problema. Yun po ang nagiging sukdulang mga problema. Ano pa? Mga taong may mga kulang sa pangunawa. Ibig sabihin, nakitid ang kanilang pag-iisip. Akala ko kasi nung naging Kristiyano, committed na siya sa gawain. Pala committed yung isip niya sa paglilingkod. Kaya hindi makaunawa. Ayaw makinig. Ayaw umintindi ng side ng kabila. Napakahirap tuloy pagkasunduin kapag ikaw magpapayos dalawang tao. At bilang karagdagan, kasama na rin yung matagal na kasaysayan ng alitan. Meron kang baon-baon na galit kasi may ginawa siya noon sa'yo na hindi mo makalimutan. Hindi ma-resolve ang issue dahil sa mga nakaraang nagpapatuloy ng dagdag sa tensyon. Halimbawa, political power. Alam niyo ba na mayroong political power na hanggang ngayon nag-uubusan ng lahi dahil di matanggal-tanggal yung kanilang alitan? Nung nakatira kami sa Laguna, sa Lumban, may kilalang pamilya dyan. Ginawa palang pelikula ito, Yung pamilya ng Manampit. Saka hanggang ngayon, nag-uubusan sila ng lahi. Gantihan ng gantihan. Hindi sila tumitigil. Matagal ng issue, hindi nila ma-resolve. Papatayan sila. Mga kapatid, pinakilala sa atin ng Diyos kung paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu, pagpapakumbaba at pagmamahal sa isa't isa. Huwag natin kalimutan na ang pagkakaisa ay malasakit at hindi lamang salita, kundi ito yung mga aksyon. At dapat nating isabuhay ito araw-araw, mga kapatid. At habang tayo patuloy na naglalakbay sa ating buhay,
Naway maging halimbawa tayo bilang tunay ang ating pagkakaisa at malasakit. Katulad na ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Kaisa tayo sa pagninilay-nilay at pagkilos at maging tayo mismo ay maging buhay na patotoo dahil meron tayong natanggap na pag-ibig ng ating Diyos. Naway maghari ang kapayapaan, pagkakaisa sa bawat isa sa atin at patuloy tayong magsikap upang lumakad ayon sa kanyang kalooban. Magpatuloy tayo mga kapatid sa paglago sa pananampalataya at pagmamahal sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Diyos ngayong umaga at magpakailanman. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa iyong walang hanggan na pag-ibig at awa, habag. Patawarin mo kami sa aming mga makasariling mga kaisipan at gawain. Naway matutunan namin, O Diyos, ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa, maging ang pagkakumbaba ng aming mga puso. Turuan mo po kami na itaas ang kapakanan ng iba higit sa aming sarili. Naway magtaglay kami ng isang pusong magbibigay tulad ng pag-ibig na ipinakita mo sa amin, Panginoon. Gabayan mo po kami araw-araw upang maging ang aming buhay isang patotoo na taglay ang iyong pag-ibig ng pagkakaisa. Maraming salamat po sa walang hanggang pag-ibig, biyaya na iyong pinagkaloob sa amin. Dalangin ka po na tutulungan mo rin kami na hindi kami magtangi ng mga ibang tao, hindi mas bigyan namin ng pabor, Panginoon, ang maging katubang sila sa bawat pagtataguyod ng iyong kalooban dito sa daigdig. Patuloy po kaming bigyan ng lakas, karunungan upang maisabuhay namin, Panginoon, ang iyong mga aral. Magdala kami ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.